Let us open our Bible on Isaiah 45 verse 11. Praise the Lord. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, command ye me. Yes, hallelujah. So, sinabi po dito that He is the Lord, the Holy One of Israel, the Maker of Him. Siya yung gumawa kay Israel. At bilang gawa ng Diyos si Israel, ito po yung kung sa gamit pa, let's say sasakyan. Di ba ang sasakyan, maraming mga makers. May Toyota, merong Mitsubishi, may Honda, merong BMW, marami, Kia. Pag gumawa sila ng sasakyan, merong tinatawag na features. Yung anong klaseng sasakyan yan? May mga sasakyan ngayon na magko-command ka lang. Magkaroon na siya ng performance. Command mo lang ba? Mag-voice, message ka lang. So, ito naman, siya yung maker natin. No? He is our maker. Not only physically, but above all, He made us to be sons and daughters of God na mapatawad ang kasalanan natin. Hindi na tayo children of darkness. Naging children of light na tayo. Hindi na tayo children of Satan. Naging children of God na tayo. So ano ang features? Bilang ginawa tayo ng Diyos. Anong privilege meron tayo? Ito na. Ask me of things to come concerning my sons. We have the privilege to ask Him concerning our lives on earth. Praise the Lord. So He can give the answer. Like yung New Year, may pinahayag si Lord Jesus Christ sa atin that in this year, maraming kasakunaan na mangyayari. Pero sabi ni Lord Jesus, huwag kayong mabahala. Sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Basta sumunod lang kayo sa akin. So, merong assurance na ibinigay ang ating buhay na Diyos na may kakayahan na tumupad nitong lahat. At meron siyang inuutos din sa atin, anong nararapat nating gagawin to have that privilege, obedience. And concerning the work of my hands, command ye me. See? Nilalang niya tayo. Meron tayong privilege makapag-command sa Kanya. Command ye me. Utusan niyo ako. Sabihan niyo ako at susundin ko yung sabihin ninyo. Mag-pray kayo sa akin at tutugunin ko yung inyong hinihingi sa akin. So, lahat tayo, mga anak ng Diyos, we have privilege. We have the same equal privilege dahil nilalang tayo ng Diyos. By the Word of God, na molded tayo. By the Word of God, na sanctify tayo. Basahin natin yan. Ephesians 2 verse 10. Praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Ayan. We are His workmanship. Kung sinabi niya, the Lord is the maker of Israel, dito naman, we are His workmanship. Siya rin ang naglalang sa atin, nag-create sa atin. Created in Christ Jesus unto good works. He transformed us from evil to good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So nagkaroon na ng appointment ang ating buhay na ma-change yung ating
buhay, yung tinatawag na predestination. We are being predestined unto good works. Ang Diyos ang naglalang nito. Tingnan mo sa buhay ni Pastor Samuel Algabre. Saan galing yung calling ng Diyos sa buhay niya? From heaven. He heard the voice from heaven. Saan galing ang calling ng Diyos kay Abraham? From heaven. Saan galing ang calling ng Diyos kay Noah? From heaven. Saan galing ang calling ng Diyos kay Moses? Mga prophets, mga disciples, from heaven. So, ibig sabihin yan, siya yung nag-create sa kanyang mga people. Siya yung nag-create din sa atin ngayon. Kaya, meron tayong privilege na mag-command sa Diyos, na mag-pray sa Diyos. Para, ito yung Jeremiah 33:3. Yan ang privilege na ibinigay ng Diyos sa atin. But before that, 2 Chronicles chapter 7:14-16 should be done first. Yun muna ang gawin natin. I-establish muna natin yung relationship natin sa Kanya na walang hadlang. I-establish muna natin yung relationship sa Kanya na papakinggan na niya tayo sa langit. Na mabubura na lahat ang kasalanan natin. At mai-establish na ang righteousness ng Diyos sa buhay natin. So yan na yung privilege sa Jeremiah 33:3 na makakumand na tayo sa Diyos. Tingnan mo ang buhay ni Jacob before he became Israel. Ano ang history? Why God made Jacob Israel? Basahin natin. Meron tayong mapupulot dito na magandang aral. Genesis chapter 32 verse 26. Praise the Lord. And he said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not let thee go, except thou bless me." Yan. Ano pala ang nangyari sa buhay ni Jacob at this time? Bakit nagsabi siya, hindi kita bibitawan? Sabi dito, paalisin mo na ako, bitawan mo na ako. Sabi yung tao na kanyang nakipag-resell sa kanya. Sabi niya, dahil malapit na mag-uumaga. Sinagot siya ni Jacob, "I will not let you go, except thou bless me." So Jacob fought for God's blessings. Nakipag-away siya for God's blessings. Yun ang pinaka-brand na naging Israel siya because he fought against an angel and against God and did prevail. Hindi ito pakipagpunyagi to dethrone God, but he is just fighting for blessings from God. Praise the Lord. So ganun din sa buhay natin by faith. Ito na yung fight, a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Yung ating pakikipagpunyagi sa pananampalataya, sa mabuting pakikibaka sa pananampalataya, laying hold on eternal life. Bakit eternal life? Blessings without eternal life is vain. Blessings without eternal life is vanity of all vanities. Blessing without eternal life, it's useless. Kaya nga sinabi dyan, anuhin mo man ang lahat, maangkin mo man ang buong sanglibutan without salvation, without eternal life. All things that cometh are vanity. Wala. Because the days of darkness shall be many, and all that cometh is vanity. So what we are fighting for, we are fighting a good fight of faith, laying hold on eternal life. Praise the Lord. Yan talaga ang the best sa buhay natin, yung ating pakikibaka, sa mabuting pakikibaka sa pananampalataya, lay hold on eternal life. And everything just shall be added. Basahin natin ang Hosea 12:4. This is about Jacob. Praise the Lord. Yea,
He had power over the angel and prevailed. He wept and made supplication unto him. He found him in Bethel, and there he spake with us. Yan. Ha? Meron siyang kapangyarihan laban sa anghel at nanaig. Ito na yung pakipagpunyagi niya. Umiyak siya at gumawa ng dalangin sa kanya, sa Panginoong Diyos. See? Let us have a good fight of faith. So ano ang aktual nangyari sa buhay ni Jacob? Nung hindi na talaga wala nang kaya yung angel, surrender na yung angel. Sabi ng angel, wala akong laban sa iyo. Tapos nagtanong na yung angel sa kanya, anong pang pangalan mo? Basahin natin yan. Genesis 32:27 hanggang 29. Praise the Lord. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince has thou power with God and with men, and has prevailed. And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. Jacob obtained the blessing which he is fighting for. And that is eternal life. Praise the Lord. You remember the ladder? Going up to heaven? That is going into the kingdom of God. He is fighting for God's blessing for eternal life. And he was blessed. That is why God said, I am your maker, Israel. So ganun din ang holy place. He is the maker. Praise the Lord. Nilalang niya ang holy place. He is the maker of all of us. And not only, lahat ng mga tao, we have the same privilege. Basta maniwala lang sila, mag-humble lang sila sa salita ng ating Panginoong Diyos. So itong privilege na binigay ng Diyos sa atin, as God made us, we are His workmanship. We have the privilege to call upon the Lord. Kaya itong prayer, napaka-importante. Praise the Lord. Napaka-importante yung prayer. Binibilang ko yung ilang buwan na itong in the making, yung parsonage. 4 months na pala, halos mag 5 months na. And I cannot imagine how God sustained it. Continuously. Patuloy. And my faith is until shall be furnished by the grace of God. That is just a challenge sa buhay ko with my family, executing my faith and putting my trust in God, because that is part of the work of the ministry. And my faith, after that ma-accomplish yan, ang faith ko, yung big church natin, by the grace of God. Kumbaga pa, ano lang ito, pakati sa ating faith and trust dyan sa Diyos. And God will obey as we command Him. Praise the Lord. See, imagine that, command Jimmy. Hindi yan basta-basta. Pero dapat ma-establish muna yung siya yung maging maker natin. So para siya yung maging maker natin, we have absolutely submit our lives to Him. Hayaan natin siyang magkilos sa buhay natin. Hayaan natin yung Word of God mag-sanctify sa atin, mag-cleanse sa atin, para maging worthy tayo at mamolded tayo according to His perfect will. O di ba si Jacob? Grabe yung pakipagpunyagi niya. Talagang kahit sinaktan na siya ng husto, the largest bone of the human body, yung pinakamalaking buto talaga dyan sa hips, yun ang dinislocate ng angel. Tapos sabay sabi, let me go. It's already about to
have the sunrise, malapit na breaking of the day na. But hindi niya ito pinayagang umalis until you will bless me. And Jacob obtained that blessing. Praise the Lord. So, ganun sa buhay natin. Unahin natin yung eternal life. Then the rest just will follow. Pag ma-establish na yung eternal life sa buhay natin, let us ask and ask. Let us command and command the Lord. Because we belong to Him already. We are doing His will already. Nandyan na tayo. Sige, patuloy lang tayo. And this privilege is to all of us. Praise the Lord. Gamitin nyo yan. God made you. God transformed your life. Then, yung privilege, ask of me the things to come concerning my people. Command you me. Gamitin natin yan. That is privilege. Kaya yung mga sasakyan na ginagawa ngayon, ang dami ng mga special features dyan na kailangan mong gamitin dahil makatulong yan sa iyong safety. Makatulong yan sa iyong travel. So ganun din sa buhay natin. Before we can reach our destination, God gave us the features, yung pinaka-privilege, yung pag-call natin sa Kanya, yung pag-command natin sa Kanya. Meron pa ditong anak ni Judah na nagangalang Jabez. Tingnan natin ano yung prayer niya. Basahin natin. 1 Chronicles 4 verse 10. Praise the Lord. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Yan. Humingi si Jabez ng expansion ng kanyang territory. Humingi siya ng expansion ng kanyang area. Maybe his family getting bigger and bigger already. Ganon din sa buhay natin. Sometimes, sa prayer natin, maghingi tayo ng expansion to accommodate our family. Humingi tayo ng expansion to accommodate our congregation. Humingi tayo ng expansion to accommodate the children of God. It doesn't matter how wide and how big is the challenge. God is more than enough and capable to grant that request. Anong sabi ni Jabez? Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, that thine hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, and that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Kaya, hindi masama mag-ask ng larger or expansion of our economy. Yung pangangailangan natin. Praise the Lord. Kasi ang importante, ma-preserve tayo sa kaligtasan. Tingnan mo, liligtasin tayo ng Diyos. Tapos rumarami tayo. Hindi naman natin sila ma-maintain. Hindi naman natin sila ma-accommodate. So ano mangyayari ngayon? They will be going somewhere else to find for their place of abode in their spiritual na pamumuhay. So habang lumalaki ang ministry, let us not limit ang kakayahan ng Diyos, and let us not limit our prayers to God. If it is necessary na kailangan yung ating cause, yung ating area na ipa-enlarge yung kakayahan natin. Kaya, alam mo anong nasa isip na sa puso ko, pag mayroong mga in the making na mga churches, paano tayo makatulong? Paano tayo maka-extend sa ating kakayahan? Kaya, dahil lumalaki yung demand, may mga churches pa tayong in the making pa hanggang ngayon,
Katulad na lang sa Taganaga congregation, katulad na lang sa Dahican congregation, katulad na lang sa Alubihid congregation. So, ang prayer natin, unang-una, ma-establish muna ang spiritual status ng congregation. That is the first prayer we have to do na ma-establish ang mga congregations natin spiritually. Bago yung material na yan, bago yung simbahan na yan, bago yung mga lahat ng mga pangailangan, there must be first the so-called spiritual necessity na dapat muna yan ang ma-establish. Praise the Lord. So lahat ipoprovide yan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon nagpapalaki na tayo ng simbahan sa Alicia Congregation. So alam niyo yung simbahan natin sa Matina noon, 7x12. Mas malaki-laki konti yung tinatayo nila doon. 7x14. Sanctuary alone lang yan. So, let's pray for more blessings. Mabuti na lang kay nakaipon na sila ng enough budget to finish. Kasi may mga kakayahan din yung mga membro doon. Tsaka matagal nila yung pinag-iipunan. Meron nang nag-donate ng lupa. Praise the Lord. So, let us support them in prayer. So, lahat, i-bless tayo lahat ng ating Panginoong Diyos. Both side. Basahin natin. Psalms 115, 12 hanggang 13. Praise the Lord. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Yan. Yung testimony ng ating mga kapatiran kanina. Sabi ni yung nag-MC, Sister Lenlen, if we are going to recall what our status before and what is our status today, how God bless us. God is mindful to bless us. God is mindful to fulfill His good promises to us. Hindi niya kalimutan yan. Praise the Lord. Look at your status today. Pumunta yan dito si Sister Carol at saka si Brother Roy and family. Nag-aarkila lang yan doon sa ngayon, ang laki-laki ng bahay niya. Praise the Lord. Si Brother, Samuel naman, sabi niya, Pastor, prehan mo kami, magtayo kami ng payag dyan, baka sakaling anytime mag-demolish na doon sa Times Beach, may malipatan kami ng aming mga gamit. Ginamit lang yung kapatid niya, ni Sister Lenlen. Ang laki-laki ng bahay. Praise the Lord. Tapos pinakita sa akin ni Brad Samuel yung bahay na nila mismo. Pastor Chit, ito yung plan ng aming itatayo na. Iba man yung lupa tinayuan, may lupa pa silang tatayuan ng sarili nila. Lahat, mga anak ng Diyos, binibless talaga. Praise the Lord. Meron tayong kapatiran ngayon. Naglipat na si Brother Binchi. Noon, nakatira lang yan sa bahay ng kanyang kapatid. Ngayon, may sarili na silang lupa. Praise the Lord. Meron pang extra pa na lupa na hindi pa nagagamit. Maybe for the future of his children. At tirahanan nila yung although gradual. Minsan kasi, binibigyan tayo ng Diyos ng challenge. Hindi kaagad-agad ibibigay. Tingnan mo si Jacob, bago niya nakamit yung blessing na kanyang hiningi sa Diyos. Di ba nakipagpunyagi siya muna? Meron mo ng fight na kinakailangan makita ng Diyos whether you are worthy or not. So, nung nakipagpunyagi siya, talagang pinandigan niya yung kanyang faith sa Diyos that God would bless him. I will not let you go unless you bless me. Then the angel said, what is your name? Jacob. From now on, your name shall be called Israel, because you have wrestled against angel and against God and did prevail. Not bad intention, but he is
fighting for a blessing. Praise the Lord. You cannot fight against God successfully. But ang kanyang pinaglalaban hindi masama. Ang pinaglalaban niya, blessing comes from God. So sinubukan siya ng ating Panginoong Diyos. Nagpadala ang Diyos ng angel sa kanya. Then he fought a good fight of faith and did prevail. Then sa last kanina na binasa, and he was blessed. Pinagpala siya ng Diyos. Binigay ng Diyos. Ganon din si Jabez. Pinagpala din ng Diyos. So ngayon naman sa atin, God is mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel, the congregation. He will bless the house of Aaron. Praise the Lord. Kaya kung kayo binigyan ng sariling bahay ninyo, kami din, mga Aaronic priest sa spiritual, bibigyan din kami ng parsonage. Para naman din kami maka-accommodate, lalot na dito at sa aming tinatayo dyan. This is how we aspire to work the works of the Lord. Praise the Lord. I-bless kayo, i-bless kami. Mauna actually sa inyo. Kasi yung aming blessing, galing yan sa inyo eh. At ang blessing ninyo, galing sa Diyos. At ang blessing din namin, galing din sa Diyos. Praise the Lord. Lahat tayo. And remember, God is mindful of us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Ang takot sa Diyos, ang pinakabasihan ng Diyos na i-bless tayo. Kasi alam ng Diyos, pag may takot ang lahat, hindi ka gagawa ng kasalanan. And you will be still fighting until the end against test sa buhay mo. Talagang makikipagpunyagi ka. Paglalaban mo talaga yung blessings ng Diyos. Ipaglalaban mo talaga yung eternal life na yan. So, pasalamat tayo sa Diyos. Lahat ng ito na ating napagtagumpayan, God made us to victor. Siya yung gumawa nito lahat. Basahin natin. Romans 8:37. Praise the Lord. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Yes. In all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Ang dami nating napagtagumpayan na mga tukso at mga pagsubok sa buhay para lang ma-retain natin ang kaligtasan, para lang ma-retain natin ang good relationship natin sa Diyos na buhay. At itong lahat through Him, by Him, napagtagumpayan natin. Dahil naniwala tayo, dahil umibig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, may takot tayo sa Kanya. So siya yung nagbigay sa atin ng kakayahan. More than conquerors. Praise the Lord. Ganun po, napaka-sarap na yung ating stand katulad sa stand ni Jacob. Talagang yung faith niya sa Diyos na pagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok. Alam niyo ba sa panahon ni King Zedekiah, na by Prophet Jeremiah, di ba inutusan sila ng Diyos na magpasakop na doon sa Babylonia? Kasi may nagawang kasalanan yung kanilang mga hari na lumipas. Tapos gusto ng Diyos na bigyan sila ng lesson para mag-humble sila. Tapos ipinadala sila doon sa Babylonia. At the same time, para maging liwanag sila doon. After 70 years, sabi ng Diyos, ibabalik ko kayo. Alam mo si Daniel, nag-led siya ng prayer para mabalik sila doon after 70 years. Alam mo anong ginawa? Talagang nag-ask siya ng pagsisisi ng buong puso. Basahin natin yan. Daniel, chapter 9, 2 hanggang 3. Praise the Lord. In the first year of his reign, I, Daniel, understood my books, the number of the years,
whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. And I set my face unto the Lord God to seek thy prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. Yan. That is the recovery, restoration of what is being destroyed, done by sin. Pero ang pangako ng Diyos, after 70 years, I will bring you back and restore Jerusalem. Pero si Daniel na nakaunawa, after he count the years, according to the record, yun na. Isinamo na siya. Isinamo niya na ang Diyos. Nag-pray na siya. Nag-fasting na siya. Nag-pray na siya ng buong puso for asking forgiveness because of the sins of our people. This is being happened to us. So humingi sila ng kapatawaran. Kaya sa buhay po natin, pasalamat tayo sa Diyos na lagi niya tayong ginagabayan para walang mangyari sa atin na distraction. Praise the Lord. Kaya ingat na ingat tayo. Hindi kasi nag-ingat si King Solomon. Sinabihan na siya ng papa niya eh. If you forsake God and worship other gods, God has the power to destroy. Hindi man siya nakinig. Nangyari tuloy. Kaya ngayon, kaya pinapalala lagi tayo ni Jesus Christ yung obedience natin sa Kanya. Praise the Lord. God will bless us. God will provide. Anong testimony ni Sister Rose? Hindi ba basta-basta magpaaral ng sabay-sabay na kolehiyo? Totoo man yan. Oh. Pero sabi niya, sana ako magkukuha ng pang-matrikula o pang-tuition. But yet, I realized that I was able to pay their tuitions and I am still able to pay on the future hanggang makatapos sila. Ito na yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nung nag-blessing kami sa bahay ni Sister Emma at ni Brad Charlie, ganda ng setup ng bahay nila. Lahat ng pamilya nila, mga anak nila, may kanya-kanyang kwarto na sarili. Na-house sila lahat doon. Sa parents, Master BR, yung may pamilya, si Leslie, meron sarili, si Leah meron, si Ulong, si Joey, kanya-kanya. Pagbilin nila sa bahay na yan, pag-assume nila, nakaset up na lahat. See? Praise the Lord. Meron pa silang bahay doon sa Mahayahay. Pinaganda na rin nila yon. Kung isipin natin how God bless us. Nung pumunta ako minsan kay Brad Chris, hindi ko lang nalaman na bago na lahat yung bahay niya. Pinago niya lahat. Ang loob at ang labas. Sabi ko, wow. Tapos yung sasakyan ni Brad Chris noon na minsan parang magigrib ka talaga dahil di makarating si Brad Chris dito. Mabalitaan ko na lang, Pastor Chit, sorry, hindi ako nakarating. Pag-akyat ng sasakyan ko dyan, banda sa may simenteryo, hindi na makasuyop ng gasolina yung tumirik na. Sabi ko, Brad, let's pray. Sino lang mag-alala? Sino maka-imagine sa kanilang blessing na natanggap ngayon? Navarra. Praise the Lord. Pinagpala lahat ng Diyos. Sabihin ko po sa inyo. Wala dito na hindi pinagpapala. That is the promise of God. Basta yung eternal life, yun ang dapat nating laging priority. Because blessings without eternal life is vanity. Blessings without eternal life is no gain, no profit at all. Tandaan natin yan. Yan talaga ang realidad. Kaya, ngayong gabing ito, mag-pray tayo. Tulungan niyo ako sa prayer kasi bukas magbuhos na kami sa last phase. 3 phase kasi yan ng buhos. So itong last ngayon, sa second floor, bukas na ang schedule. Please pray na maganda ang panahon. Whole day. Kasi whole day ang buhos niya. Malaking area kasi ang bubuhusan. Praise the Lord. So lahat tayo
mag-pray tayo ng mag-pray. Pray natin ang trip ni Sister Emma. She is invited in San Roque congregation sa anniversary doon. Kami naman din, magbiyahe naman din kami sa Zamboanga, Dipolog, Malaysia. Yun yung mga anniversary. Kasabay-sabay kasi ang mga anniversaries. Buti na lang si Pastor Tam nandyan na sa Luzon to handle the Luzon area. Anyway, Pastor Tam handled last year sa Zamboanga at saka sa Dipolog. Ganun-ganun lang kami. Depende lang sa availability. Kaya, may God bless the work of the ministry. Praise the Lord. Tumawag pala sa akin si Pastor Adjung. Sabi niya, Pastor Chit, please pray dahil ngayong coming na Thursday bukas, magmi-meeting na kami ng mayor sa Manay. I-open ko na yung proposal natin na mag-handle tayo ng municipal preaching at isa kayo na i-schedule by next year sa 2026, maybe March. Sige, i-pray natin yan kasama ngayon. Mag-open ang Diyos. Kasi after that, mula barangay, munisipyo, after municipality level, magkakaroon ng province. Province. So doon na ngayon sa malakihan na. After province, we can never know what will be the next. Ito naman yung prayer natin na as much as possible, God will open more doors for us to share the gospel. Praise the Lord. Yan ang prayer natin. So yung kaligtasan, napaka-importante po ito. So, righteousness is a must sa buhay natin. Basahin natin. Isaiah 60 verse 21. Praise the Lord. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Yan. See? Praise the Lord. Naalala niyo yung testimony ni Brad Bong? Sabi niya, itong mga binili natin, mamahalin man ito, hindi man tayo maka-imagine na makabili tayo. Kasi i-pray din natin si Brad Bong, sinira niya lahat ang kanyang bahay at tatayuan niya ng bago by the grace of God. Praise the Lord. So, let's pray. Naku, grabe yung pagsubok nila noon. Halos hindi sila makapagbayad sa kanilang monthly na binabayaran. Full paid na po by the grace of God. And they are now, dinestroy nila yung old house. Lagyan nila ng second floor by the grace of God. So, support in prayer. Ang daming mga children of God ngayon who are in the making of infrastructure buildings for a place of abode. Praise the Lord. At dami ng mga churches natin ngayon who are in the making also for sanctuaries and parsonages. Kaya i-pray natin. Ang dahikan ngayon, gumagawa na ng parsonage. At sabi ko nga sige lang, mag-pray tayo. Marami na tayong naipon dito ng mga power tools. Tingnan mo yung alubihid, 2 weeks lang, tapos ka agad. Porma ka agad, atipan ka agad. Padala lang tayo ng team doon kasi kumpleto tayo ng mga power tools. And God did provide para sa kanilang necessities. And we will be building more churches. But unahin muna yung spirituality ma-establish sa bawat lugar. Praise the Lord. Nag-text sa akin si Pastor Tam, there are individuals that will be ordained God's will by this year. Mga assistant na ito sila. Tapos dapat muna silang mag-handle. Sabi ko, i-assign sila sa established congregation. Tapos yung maghawak dyan sa congregation na yan, pwede nating i-assign muna temporary sa pioneering works. Hindi natin sila pwede i-assign sa pioneering works kasi mga baguhan pa yan sila. They must be assigned in established congregation so that the old congregations can observe at pwede siyang maturuan para maalalayan siya. Kaya, padami ng padami
ang mga workers para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At lahat na ito, para ito sa kapurihan ng Diyos. Walang pupurihin na tao dito. Basahin natin. Isaiah 43:21. Praise the Lord. This people have I formed for myself. They shall show forth my praise. Ayan. See? My people have I formed for myself. See? Laging pinapalala sa atin. Naalala niyo yung mga revelations? Ang aking holy place. Ang aking holy place. My holy place. My holy place. Whom I have formed. Whom I have made. Kayo naman, Israel. I am your maker. Praise the Lord. And He asked His people whom He made, ask of me things to come. Command you me. Ganon din sa buhay natin ngayon. We can ask the Lord what will be the future. And we can command the Lord by prayer. Lord, grant me this. Lord, grant me this. Granted. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Praise the Lord. Naalala ko pa yung time ni Brad Chris tsaka ni Sister Mabs na grabe yung iyak nila. Na imagine paalisin na sila doon, binigyan na sila ng sulat, hinaharas pa sila. O alis na kayo dito, matagal na namin kayong giporklos. Lapit sila dito. Pray. Sino mag-akala? Na-reconstruct, na full pay nila yung property nila. Praise the Lord. Ganon din si Sister Inday Duterte. Ganon din. Through prayer, naharas na rin sila. Pero hindi nila akalain na full pay nila yung kanilang property dyan sa Pequeño. So walang problema na dinadala natin sa Diyos na hindi niya binibigay. Amen? Praise the Lord. Lahat tayo. To God be the glory na expanded na yung area ni Brad Silio. He obtained another lot tabi ng kanilang nag-expand sila kasi marami din yung bisita sila. Tuwing June 15, dagsaan dyan. Ay pray natin na madaling matapos yung nila, 2-story residence. Praise the Lord. Yan namang inutos ng Diyos sa atin. Pray one another. Yung plano din ni Brad Samuel, yung perspective binigay niya sa akin. Pray natin yan na masimulan yan hanggang matapos. To God be the glory. So, lahat ito para sa kapurihan sa Panginoong Diyos. Basahin pa natin last verse. Isaiah 49 verse 3. Praise the Lord. And said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Yan. If Israel, His servant, and He is being glorified by His servant, Israel, ganon din tayo. We are His servants, and He is glorified in our lives. Nag-glorify ang Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord. Wala akong maalaala na may pinabayaan dito. Lahat tinutugon ng Diyos yung ating mga dalangin. Nako, hindi tayo pinababayaan ng Diyos by the grace of God. Yung anak ko si Joanna, minabili silang unit dyan dito lang malapit. Temporary muna sila dito kasi maliliit pa yung mga bata, kailangan pa na sila ma-assist. Pero wala pa eh. Yung bypass dyan, merong dyan sa Kisanlo, dyan sila nakakuha ng unit by the grace of God. Bahala na sila kung saan sila magtayo ng sarili nilang tahanan. Praise the Lord. Pero temporarily, they need muna yung nila, yung 2 bata nila ng aming alalay. So God will provide according to His riches and glory. May nakuha din silang lupa dito, nabili. Kay Pastor Tam, pwede nilang tayuan yan dyan. See, the privilege is being given to all of us. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Si Sister Risa, nakabili din ng lupa dyan. Meron na silang payag dyan, itinayo. At God be willing, itong year o next year,
magpatayo na rin sila dyan. See how God fulfill the desires of our prayers. So, pray and pray, ask and ask for the Lord's glory, for the Lord's honor. Kasi kapag bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, hindi pwede na ang status natin kawawa. How could you be able to a helper if you are helpless? That is why God blessed Abraham and God made him to be a blessings. Praise the Lord. Remember that our mission is worldwide. So, God must bless us. Depende na yan how we ask. Depende na yan how we pray. Depende na yan how we believe. Depende na yan how we put our trust in Him. Depende na yan how we consider His greatness. Depende na yan how we believe His promises. So, ginawa pala tayo ng Diyos at mayroon palang features na we can command Him and we can pray and ask concerning our lives, then gawin natin. Anyway, we are His servants and He is glorified sa buhay natin. Kaya, the more tayo pinagpapala ng Diyos, the more tayo nagfa-fight for eternal life, na hindi natin binabitawan, the more God is being glorified sa buhay natin. Praise the Lord. Kasi naging testimonies tayo. Naging blessings tayo sa karamihan. But we experience persecutions. We experience reproaches. We experience scorning, mostly from our families na hindi pa nakaalam. Sometimes our neighbors, sometimes our co-workers, mga katrabaho natin. Pero di naman tayo pinabayaan ng Diyos by God's grace. Praise the Lord. Si Sister Isang, ganon din, 2 story na rin. Last time nagbisita ako doon, makyat talaga ako sa itaas. So, si Brad Binji, ganon din, 2 story building. So, lahat tayo, nakikita natin, if it is not of our prayers, if it is not of our faithfulness to God, hindi natin ma-imagine how God bless us. So, I said unto me, thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Praise the Lord. At pasalamat tayo kay Jesus dahil nalutas na yung problema ni Pastor Tom. He has a very good sanctuary at this moment. Hindi pa ako nakarating doon. Pero nasa 2nd floor. Sa baba naman, nandoon yung quarter ni Pastor Tom. And Pastor Tom said, I reserve 1 room for you if ever you visit here. See, matagal na yan na problema. But how God provide it? Lahat tayo tutulungan ng Diyos. Amen? Kaya do not stop praying. Do not stop asking God pertaining our ministry, pertaining our services na ma-serve natin sa gawain ng Diyos. Huwag tayong mag-stop. Palaki ng palaki ito. Palawak ng palawak pa ito. Kasi the more we abound in the works of the Lord, the more our labor shall not be in vain. The more na mag-abound tayo sa gawain ng Diyos, the more masaya ang Diyos. The more tayo mag-abound sa gawain ng Diyos, the more mag-glorify ang Diyos. Praise the Lord. So the more we glorify God, the more God will have pleasure in us. He will protect us. He will sustain us. He will use us. He will bless us. Basta do not forget, this is for the glory and for the honor of Him who made us, na gumawa sa atin lahat dito sa holy place. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.